Nako mga kababayan, Maharlika may isiniwalat sa mga lawyers daw na nagtraidor kay PRRD. Halaka. At pinag-iingat niya si Inday Sara. Ito kaya yung mga lawyers na nagpadala kay former President Duterte dito sa International Criminal Court. So pakinggan natin itong pahayag ni Maharlika, yung kanyang isiniwalat. So ito na mga kababayan. By the way, papaimbestigahan daw ng Congress, okay, ni Abante. Yang yan ang pagsisiwalat ni Madriaga. Okay? O pag-open na naman sila ng investigation dahil nga itong hindi daw ito pwedeng palagpasin. Sabi ng mga ang isiniwalat ng isang nakakulong sa piitan dahil sa kidnap for ransom, mga kababayan, at may tatlong may involved na tatlong during the time nung siya ay nire-raid ang bahay niya, nung inuhuli siya, tapos ngayon, binibigyan ngayon, okay, ng diin, ng saysay, ng mga bangag dyan sa Kongreso. Na ito ay paiimbestigahan dahil sinabi nitong Ramel Madriaga na si Inday ay tumanggap ng pogo, chuchu-chuchu. Kaya ito talagang mag-iingat si Sara. Hindi lahat ng nagpapapicture kay Inday Sara, mga kababayan, ay close sila. Like ako, ilang beses na ako nagpa-picture kay Inday Sara. Close ba kami? Diba? Pwede ako magpanggap. Close kami ni Inday, chami-chami, ganun-ganun. Maniniwala kayo, di ba? Kung ako ay sindikato, scammer o team alpot. Kaya ito sa mga nataong nasa likod ni Inday Sara, talagang dapat hindi niya binibigyan ng tsansa, okay, na makapasok ang mga NPA, rebelde, alpotera, magagamit, katulad dito ni Madriaga. Sabi ko nga, hindi naman pwede kasi si Sara na ang lumalapit sa kanya, mga OFW, malay ba ni Inday kung sinong tarantado dyan? Kaya dapat nga, yung protocol talaga ni Inday, yung mga gwardiya talaga ni Inday, abtik yun mo, alerto ka mo. Kasi katulad nito, ito magandang halimbawa, okay, mga kababayan, na pwede talagang magamit si Inday Sara ng mga hinayupak na ito. Si bangag lahat to, si Lisa Tanas to, imagine mo nakakulong, sinong mag-uutos yan? It's either may bargaining na gano'n, o sige, pumirma ka dyan, o tinutukan siya. Ikaw, Madriaga, isa ka lang. Pag hindi mo pinirmahan yan, pag hindi ka nagsalaysay, ko ang Ganun julo pa mo. lang ginawa, As simple no? as that. Matindi talaga itong Pero mga syempre, kalaban. araw-araw nating lalabanan itong mga hinayupak na ito. Ibibintang nila kay Sara ang kaputahan nila. Alright? Kaya mag-ingat sa mga alpot, kasi ang mga alpot, walang kasing lahat ng mga Sabi ko nga, binibenta nila ang nila sa ngalan ng salapi, sa ngalan ng koneksyon. Lalo na yung leader nila na alap-apo ng benta. Okay? Yan, mag-ingat kayo dyan. Sino yung mga nasa likod ni Inday? Si Sara na mismo nagsabi, mas powerful pa sila kaysa kay Sara Duterte, kay Inday. Ito yung pag-iingatan nyo, mga palangga. Sige nga, kung effective yung kapot nyo, palayain nyo nga si PRRD bago magpasko. Sige nga, sige, palayain nyo si PRRD bago magpasko. Kasama yung mga lawyers na mga na nagtotolerate sa inyo. Whoever they are. Yung mga lawyers sa likod nila na alam naman ninyo mga lawyers na mga na hindi mapapalaya si PRRD. Mga traidor kayo. Suportahan. Nye, biga-biga. Alpot-alpot. Patotot. Diba? Tanga-tanga. Hindi nga kayo nakabisita doon kay PRRD. Mga nyo. Oh, sino? Sino ang lawyer nga sa likod? Sige nga. Hindi ba naman kayo mga nyo yung taong bayan? Nasuporta kayo sa mga alpot? Napapalaya nyo si PRRD dyan? Sa petisyon na yan? Kung magaling kayo, ng mga nasa likod ni PRRD, kung magaling kayong lawyer ni PRRD, hindi nakidnap si PRRD. Yaan ang pakatandaan nyo. Kaso mga kayo. Wala kayong alam kung di sumipsip kay PRRD, gumamit at nagkapera pa kayo mga kayo. Now, ngayon si Inday Sara, binabaliktad na mga eto, 2024, tignan nyo yung post ko. Naalala nyo yung posting ko? Lakihan natin, mga hitad. O, balikan ko kayo. Nakita niyo ba yan? O, August 29. Actually, more than March. Ay, hindi, March. Kailan ba yan? March 1 ko pa yan, ha? March 1 ko pa yan pala. Ayan, o. Sa taas, nakita niyo yung date? Wait. March 1. Nakita niyo yung date sa taas? March 1 yan, 2024. Nakita niyo yung picture ni Rainier Chu. Ayan si Lisa Tanas. Ito si Cassandra Ong, World Wind Corporation. Yung
yung hinahunting nila, nagbigay yan ng pera. Yan, mga Chinese business personalities na yan. Yan yung Rainier Chu. Ang sabi ng mga bangag, AI daw. Sinabi yan ni Chico, AI daw, nataranta sila. Pero noong August 26, kinonfirm ni Atty. Topacio na abogado ni Cassandra Ong, ang picture ay authentic. Then, the next day, nung kinonfirm ni Topacio, the next day, nataranta si Benedict Chico at ang iba niyang mga kasama sa picture at inamin nila na totoo ang picture. Pero kuha pa daw noong 2020 kasagsagan ng pandemic. Pero syempre, hindi sila makakalitas sa mata ni Maharlika at ni Cathy Binag. At sabi ko nga, wala! Nakita namin ang picture sa Google search na noong June 2022 sa birthday celebration ni Sandy Daza na BFF, okay, ni Marcos Bangag Jr. ay kasama pa rin nila si Rainier Chu na nagpa-picture lang daw sa kanila. So ano to, stalker si Rainier? At mabait lang ba si Bangag na pinaupo pa siya sa tabi niya? Ang kwento niyan, mga kababayan, ng ating puting ahas, ang hari at reyna ng Pogo ay si Lisa Tanas at si Bangag na sila ay binigyan ng pera ng mga Pogo operators noong 2022 election. Pinaliwanag ko dyan na si Rainier Chu ay katabi ng nakaitim, di ba? Si Chu ay kababata palayan at best friend ni Bangag at taga-ayos ng Pogo operation gamit ang serbisyo ni Lisa Tanas sa most law firm. Lahat ng halos Pogo operators ay dumadaan sa law firm ni Satanas noong hindi pa bago mag-2022, bago pa sila umupo diyan sa kanilang kabangagan. Si Churin di umano ang namuno ng fundraising sa Pogo Association para sa 2022 elections. Labas ang grupo sa pamumuno ni Kim Wong. Unang fundraising ay nagkamal ang mag-asawang Bangag at Satanas ng 250 million pesos. Pangalawang fundraising, 500 million naman. Ang pera ay dineretso sa bilat ni Lisa Tanas at dinala sa Nara, doon sa bahay nila sa Forbes Park. Ito yan. Yan. Last year ko pa sinabi sa inyo. Bakit ayaw imbestigahan ito, mga palangga? Bakit ayaw imbestigahan ito ng Kongreso ni Abanting Hayop na yan, dyan sa Senado? Bakit si Sara naman ngayon, di ba? Si Sara naman ngayon ang, well, actually hindi na dapat natin tinatanungin eh. Alam na natin. Ang reyna at hari ng pulburon ay si Bangag Jr. Dahil mismo sila ay nagkukonsumo ng kanilang pang-adik. Ay na si Tantoco. Inamin na ni Dina Arroyo Tantoco na sila mag-asawa ay nag-adik. Anong ginawa ng Senado at Kongreso? Inimbestigahan ba nila? Record yan dito sa California, sa Beverly Hills, na inamin ni Dina Arroyo Tantoco na Undersecretary sa Office of the Vice President, Office of the President, na pinapasweldo ng pera ng bayan, umamin na nagdroga dito sa California, sa Beverly Hills, pero walang ginawa. Ang Senado, Kongreso, walang gustong mag-imbestiga. Pero si Inday, na nagtestimonya itong kidnapper na ito, na nakakulong, imbestiga kaagad. Tama si Harry, which is alam natin lahat, smear campaign. Paninira dito kay Inday Sara dahil alam nila na wala silang hindi sila uubra. Kung mag-e-election ngayon, talo na itong mga hinayup na ito. Ayun mga kababayan, matindi itong isiniwalat ni Maharlika, no? Yung patungkol sa Pogo. Tapos, ang sinisisi sa Pogo, mga Duterte pa rin, mga kababayan. So, grabe, no? Antindi ito nung nilabas niya. Saan na yun? Yung picture. Ayan, no? Ayan, si Lisa Raneta Marcos. Tapos to picture ni PBBM. Ayan, ebidensya, no? So, nagtataka si Maharlika bakit daw hindi iniimbestigahan. Siyempre, admin pa ngayon eh. Marcos admin pa ngayon. Walang mag-iimbestiga dyan. Hawak nila yan lahat ng ahensya. Kaya, maghihintay na lang talaga tayo ng 2028 kasi wala talagang mangyayari, no? Pati yung Kongreso, kahit nga nagsalita si Senator Amy, di ba? Wala pa rin. Walang nagawa yung si Senator Amy. Talagang siniwalat niya na yung lahat pero wala pa rin ginawa, lalo na itong kapulisan, pati itong AFP,
hindi man lang nag-undergo, no? Pina-undergo si PBBM ng hair follicle drug test na live. Wala silang ginawang action. So, ibig sabihin mga kababayan, talagang pikit mata itong mga to. So, wala tayong magagawa dyan mga kababayan. Kahit na magsiwalat pa ng kung ano-ano dyan. So, maghintay na lang talaga ng 2028. Kung sakaling makalusot si BP Sara sa darating na nitong itong ipinupukol na naman na plunder case at kung ano-ano pa, tanim witness, si Madriaga, at marami pa yung iba mga kababayan, talagang sisiraan nila kasi malapit na ho ang 2028 presidential election. Kaya yan, nagmamadali na yung mga yan. Pero yung tao kasi gising na eh. Alam na nila talaga na itong ginagawa kay BP Sara ay paninira lang. Kasi marami na nagsalita na about kay PBBM, si Saldico, sino pa ba, marami pang iba, mga ebidensya, pero walang ginawang action, no? At makikita nyo rin na itong mga dilawan, itong mga pinklawan, tahimik sila pagka sa mga trilyon-trilyong nakawan. Pero pagdating kay VP Sara, ang ingay nila. Kaya doon pa lang makikita mo na talagang selective itong ginagawa nilang investigasyon. So ayun, mag-comment kayo mga kababayan, mag-like at mag-subscribe sa ating video. At mag-comment kayo kung anong masasabi nyo dito sa pahayag ni Maharlika. At pinag-iingat niya no si VP Sara. So yun mga kababayan, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe ng ating channel. Maraming salamat po.